Welcome to Donmar TV News Channel. Welcome sa Malacanang desisyon ng International Court o ICC sa nasuspindihin ang investigative activities ng Duterte administration. Kaugnay nito, nanindigan ng palasyo na walang jurisdiksyon ang ICC para imbestigahan si Pangulong Rodrigo Duterte ayon kay Cabinet Secretary at acting presidential spokesman na Carlo Nograles. Kumpiyansa ang palasyo na maabsuelto ang Pangulo sa kaso. Una nang napaulat na suspendido muna ang investigasyon habang ginagawa ang assessment sa scope and effect ng kaso. Ilang araw nang mainit ang palitan ng mga opinyon sa mga pro-Duterte chat groups at social media pages kung sino dapat ang susuportahang kandidato. Dapat ba si Go nakakampi ng ama o si Marcos na running mate ng anak? Kahit sino naman ganin mo, bungbong na talaga nga ipapanig eh. Gawin niya nga katulad sa tatay niya, maoki ang Pilipinas. Ang mas malaking tanong, nahahati na nga ba ang nooy di matibag-tibag na diehard Duterte supporters? O hindi ibig sabihin nakakalamang na ang ibang mga kandidato kung totoong nahahati na ang mga Duterte supporter. Pero kahit papaano, maaring magiging patas na ang laban. Pero dahil may mahigit 5 buwan pa bago ang halalan para sa mga Duterte supporter, marami pa raw ang pwedeng mangyari. Nasa kamay na raw ng mga Duterte kung mabubuwag o mananatili silang nagkakaisa. Bongbong Marcos po ay may 56.7%. Napakataas. Tumaas po siya ng average sa mga 7% mula dun sa pinakahuling survey nung September. Noong September kasi yun, ang survey niya ay 49%. No, 49%. At si Nanay Lenny ay 23 yata, 21 o 23. Ngayon, ito pong survey na to, na bago, 56.7% baylon ngayon. Napakataas. At sa lahat ng mga regions, na malalaking regions na pinili, may NCR, North Central Luzon, tapos Southern Luzon, Visayas, Mindanao, except for Southern Luzon na may 46% siya, lahat lampas ng 50%. Yung North Central Luzon, 60% baylon ngayon. Grabe. Tapos, 70% sa Mindanao. Kaya kung ako man yung kalaban ni Bongbong Marcos, lahat ay gagawin ko para tibagin ito eh. Kasi imbes na bumaba, tumataas eh. Kaya nga sabi ni Pangulong Duterte, hindi ko nga alam bakit na sikat to eh. Yeah, yun, ewan ko lang kung ang pambabato ba ng putik kay BBM is a good strategy. Kasi parang lalong umaangat eh. No? Parang lalong umaangat. Kasi ang iniisip ng iba dyan, di ba, ang pick ni Jojo Binay noong 2015, 40%. Tapos tinibag siya, bag, yung mga kung ano-anong mga issue sa parking building, agricultural land sa Batangas, and all, unti-unti bumaba. Pero ito, nung inumpisahan tirahin si BBM, yung eskwelahan, yung Oxford, yung wala daw nagawa, tapos, hindi pa napag-uusapan yung pero imbes na bumaba, lalo pa tumaas. Anak ng bakang dalaga. Kung ako yung kalaban nito si BBM, medyo mapoprostrate din ako eh. Di ba? Ano ba ang gagawin para matibag tong taon to? Ako naman, hindi ako nagkulang ng pagpapaalala sa inyo. O kayo, yung mga ibang mga, yung mga pro-Lenny dyan. Pro-VP. Ano ba sabi ko sa inyo? Nagkulang ba ako ng paalala sa inyo? Ano sabi ko sa inyo?
tantanan nyo na yan dahil para nyo nang ikinakampanya si BBM. Ayaw nyo tantanan niyang pati ito tulad itong si Kiko Pangilinan. Papahukay. Pati ba naman yung bangkay nung inilibing na dun sa libigan ng mga kahit anak ng baka. Oh. Sabi ko sa inyo, kailan ko pa to sinabi sa inyo? September pa, sinabi ko na. Tigilan nyo yung ganyan, yung pambabalahura nyo, pambabastos nyo, at pagsasabing kayo matino, kayo magaling, kayo ang karapat-dapat, kayo matuwid. Tigilan nyo dahil hindi papatusin ng tao yan, lalo na mabubusit sa inyo tao. Anong ginawa nyo? Tinuloy nyo pa rin. O ano nangyari? Ayun, umaangat pa lalo kanyo. Binabalahura ninyo. O ayun, sinasabi ko sa inyo. Oo. Siyempre, may mga sagot naman sila doon. Kung talagang magkakaipitan, malamang may isasagot naman sila doon. Pero ngayon, hindi naman, sabi nga ni Atty. Gutierrez Rodriguez, we don't feel alluded to. Pero, hindi ako magtataka bukas makalawa, may iba pa yan. Ano ba, may lalabas dyan, isang magandang babae, nabuntis ako ni Bibi. Alam niyo, yung politika, matatawak eh. Kumbaga, kung matibay ang dibdib mo, pasok ka sa politika. Kaya nga sabi, pagka hinikayat ka ng isang nagpapanggap na kaibigan mo na pumasok sa politika, hindi mo totoong kaibigan yun eh. Kaaway mo talaga yun eh. Di ba? Kung style man ba to ni BBM o manhid na ba siya sa pagtira sa kanila, sa kanya o sa kanilang pamilya, imbis na sagutin head-on yung sabihin na lang, hindi, focus na lang tayo sa kung paano tayo babangong muli, mga ganun na istin ng linya niya. Mabuti, yun ang strategy, hindi yung sabihin niya. May narinig ka ba kay BBM? Ay, lugaw. Wala eh. Maiinit pa nga itong ulo ng supporters ni BBM. Ako lang, hindi ako sang-ayon doon sa ginagawa din ng mga supporters ni BBM na yun. Wala kayong ginawa, kundi ipalaganap yung lugaw-lugaw na yan. Ewan ko kung natuto. Sino ba ang natutuwa ba kayo dyan? Vice President Leni Robredo, inquirer po, binabasa ko, has vowed that she will continue efforts to recover ill-gotten wealth amassed during the Marcos regime if she gets elected president in the next year's polls. Unang-una, yung pangarap mong yan parang hindi man matutupad kasi kulilat ka po sa survey. Di ba? Nasa distant, far away, miles away, yung ratings po ninyo. Kaya yung pangarap ninyo, siguro kung sakluluhan ka uli ni Bautista, kaya ibang panahon na ngayon eh. At gumana yung smart magic uli, malamang makaupo ka as president. Di ba? Just like in 2016. Tututukan yon ng pamahalaan hindi dahil sa kalaban ko sila. Tututukan yon dahil kailangan nating mabawi ang nakaw na yaman. Wala na kayong tigil sa nakaw na yaman. Wala mang ninanakaw. Sabi ni Mrs. Marcos, sila yung pinagnakawan. Ayaw lang ninyo makinig kasi ito yung propaganda ninyo. Nakala ninyo tatalab pa. Robredo declared in an interview, sabi po rito,
sisiguraduhin natin na mabawi natin yon kasi madaming tao ang naghirap, nawala ng hanap buhay. What? Sabi ko sa inyo mga kababayan. O ngayon, anong katotohanan dito sa mga sinasabi ni Lomi? Ang katotohanan mga kababayan, baliktad. Ang nangyari after na i-take over ng Cory administration, just for the information of the young people, mga new voters ngayon, after i-take over po, binuo nila yung PCGG purposely to recover the so-called nakaw na yaman. Pero baliktad po yung nangyari. Yung mga ari-ariya na mga Marcoses, including yung mga kaibigan niya, pinagkukumpis kanila. Ngayon, napatunayan na nakaw, hindi man po. Wala silang napatunayan. Pakinggan ninyo po ito. Wala man talaga po kasing ninakaw. Sila man lang yung nagsasabi, this is the latest mga kababay. Iramin ko muna ito. Kay Madam Rita Gadi. Ito si Madam Rita Gadi mga kababayan, journalist dito during the time of Marcos. All of you listening to this. Revelasyon tungkol sa Marcos Wealth ayon kay Rita Gadi. This was published, mga kababayan. You can search this sa YouTube kahapon pa lang. O makinig ka, Lomi, kung talagang sincere ka sa iyong. Patulong ka rito sa iyong gustong mangyari na mabawi yung nakaw na yaman na sinasabi po ninyo. And the rest of the Dilawans. Ito ang revelasyon mismo para makatulong na sa pag-recover. Pakinggan ninyo po. Ayan si Rita Gadi. Ma'am, iramin ko muna. Gusto mo naman ito siguro na ma-disseminate as wide as possible para makatulong sa paglilinaw nitong issue sa yaman na wala ng katapusan mga kababayan. Pabalik-balik na lang. Pakinggan po ninyo kung nasaan nga ba yung yaman at may ebidensya ba? Bakit hindi na-recover siya? Totoo ba yung nakaw na yaman? Pakinggan po ninyo ang porsyon ng kanyang sinasabi. Chronicles. If there is anyone at all at this stage that can present one witness, one single evidence in any Philippine court today that will prove that money was taken from the Filipino people, please come out and say so. Because for the past 35 years, over 1,000 cases were filed now against Imelda Marcos. But not one single document could prove that the money in the accounts that they are accusing her as having contained money did not come from the Filipino people. They Ano Lomi? Baka may document ka dyan para masimulan. Ba't hindi mo kausapin ito si Madam Rita Gadi? She's willing to help you. Out of the more than 1,000 cases, wala ni single document na nakapag-prove na yung mga nasa lista na sinasabing nakaw na yaman, ninakaw. Ano pang ginagawa mo? Or kausapin mo kaya si Mrs. Marcos? Diba? Mag-compare kayo ng notes ninyo. Si Mrs. Marcos, mayroon siyang tambak-tambak na documents. Mamaya iparinig ko sa inyo yung interview ni Mel Chanco kay Mrs. Marcos. You are just using it as a propaganda material na kala ninyo kakagatin pa ng mga tao. Hindi na po yung 35 years na kayong mga dilawan na nakahanap. May nakuha kayo? Yung mga sinasabi ninyong na-recover ng PCGG,
Hindi man napatunayan na yun nanakaw. Kinumpis ka na kinumpis ka. Asa na yun? Sabi mo, naghirap yung mga Filipino. Bakit? Yung mga nirecover ninyo na hindi manakaw, kundi confiscated lang ninyo ng PCGG ng mga barkada ninyo. Bakit hindi ginamit para itulong sa mga nawalan ng trabaho at naghihirap na sinasabi mo? O diba? Ituloy natin, mga kababayan. They were dismissed for lack of merit and dismissed for lack of evidence. Dismissed yung mga kaso at thousands for lack of merit and for lack of evidence, mga kababayan. 1,000 cases filed by the Philippine government against her. Perhaps at some later date, I will discuss this 1,000 cases filed against Imelda Marcos. But for now, these are the records in New York. Foley Square, the court of Judge Kinnan, and the unanimous decision, not guilty, Ferdinand and Imelda. Not Kita ninyo? Not a guilty. single document, not a single witness to prove that any money, 1 centavo, $1, 1 peso, 10 pesos, were ever stolen from the Filipino people. Ano lang may documents ka? Yung US court nga walang napatunayan na documents ni Singkong Duling. Walang napatunayan ni piso niya. You see? Walang nakapatunay na may ninakaw yung mag-asawang Marcos. Sinasabi mo, lahat lang yung propaganda. Bakit? Saan ba galing yung yung Marcos wealth? Ito muna, before kong ibigay sa inyo yan. Ito yung challenge ni Bongbong Marcos to anyone. This was an interview made by 4 years ago. Rappler pa nga yung nag-publish nito. Rappler, 4 years ago. Bongbong Bongbong on Marcos's hidden wealth. Find any, it's yours. Pakinggan ninyo yung porsyon ng interview sa kanya. You're looking for ways to tulungan ang administrasyon sa ang bayan. May sinabi dati si Presidente Duterte, mga last month yata, na merang lumapit sa kanya na representative from your family na nag-offer ng magsoli ng yaman, that was his term, including some gold bars. Can you give us the lowdown? Pakita ko sa inyo pala muna. Yan siya. Interview ito ng Rappler for attribution kung ano yung sources natin. I cannot because wala pang masyadong pinag-usapan. Si Bongbong siya. Ang posisyon ng mga Marcos has been consistent since 1986. Na unang-una, kailangan natin i-settle to dahil masyado nang magulo ito. This is not helpful. Walang naitutulong ito. And we have always said, meron kaming sinasabi, halimbawa, yung mga properties namin na nasa pamilya na mula bago pa nag-1965, bago pa nag-1972, nasa amin na. So sinasabi namin, kung meron kayong hinahanap na kailangan maghanap, meron ang katago. Sabi namin, kung meron kasi sa tapat ang paniniwala ninyo, meron kami tinatago. Kung meron kayong mahanap, inyo na. It is called in legal terms a quit claim. We have issued that quit claim since the Ramos administration. Kita mo? Panahon pa ni Ramos, nag-issue na yung family ng quit claims. Quit. As in, ayaw na. Wala na kaming claim. Basta't makuha ninyo. Inyo na. Lumi, si Ramos, general, full-blooded dilawan, kumampi kay Coricong, general na yon. May nakuha si Ramos. Si Ramos, kasama sa nagbinta ng mga properties ng government.
privatization policy bininta sa mga oligarchs o yung yaman ng mga Marcoses na na-recover. Nasabi nila nakaw, napatunayan nila hindi. Kinumpis ka, asa na yon? Yun ang hanapin mo, Lomi. You see? And the Marcoses issued quit claims during the time of Ramos pa po. O buhay pa naman si Ramos, patulong ka. Kayong mga dilawan, kung ano-ano pinagsasabi. Ang dami na kayo. 35 years kayong naghahanap. O ano ngayon kayo? Naghahanap pa rin. Wala man kayong makukuha, kasi wala man pag-aari ng gobyernong ninakaw yung Marcos. Wala. Pag-aari nila yon. Kinumpis ka lang ninyo. Kaya sinasabi ni Mrs. Marcos, kami ang pinagnakawan. You see? Hindi napatunayan sa Amerika. Kahit dito hindi napatunayan. No single case. Kaya nga hindi na nakulong si Marcos. You see? Kasi kung napatunayan na nagnakaw, moral turpitude yun. Walang moral turpitude eh. Disqualified na sana silang tumakbo. All of them. Yung disqualification case ninyo, failure to file ITR, ginawa ninyong tax evasion para lang ma-delete yung pangalan sa ma-disqualify si Bongbong Marcos. Napakahinang kaso. You see? Kaya ngayon, balik kayo sa issue ng nakaw. Hindi kasi tumatalab yung propaganda ninyo. In fact, we had already signed an agreement on that basis with then Chairman Gunimundo of the PCT, who was then Chairman of the PCT. Kita mo Pero na. ayaw nang Pumirma na. Oh, lahat niya makikita ninyo. Inyo na. Bukya na naman yung propaganda mo. Ano, Lomi? O ngayon, ito, si President Digong, 4 years ago. Ano sabi ng Pangulo? Makikipag-usap na lang. May nangyari. In fact, if I were to turn back the hands of time, I would have decided differently. Maybe. Yan ang... Sabi rito, Duterte, Marcos is ready to return gold bars portion of hidden wealth. So, I am now scouting around. Yung PCGG kasi is focused on the wealth of Marcos. Nagpagkita yung pamilya and there's a... Hindi po ito, no? Ill-gotten. Nandito sinasabi, return of gold bars. Talagang, ang daming ginto. Yung mga Marcoses, hindi man nila yon tinatago. Yung documents, pinakita ni Mrs. Marcos kay Mel Chanco. You see? In hidden wealth. Kasi yung yaman talaga dapat tinatago yon. Pag hindi mo yung tinago, nanakawin yun ng iba. Nakatago nga, ninakaw pa. Wala man pong wealth na naka-display mga gold bars nandyan sa kalsada o nasa tindahan kung saan. Makikita mo gold bars. Makikita mo dyan, jewelry store, ang liliit na ginto. Pero yung mga gold bars, sa bangko yun. Kung hindi sa underground. Saan ka nagagitang i-display mo yun? Hindi, nag-away-away, nagpatayan ng mga tao. Pakinggan natin kasi itong sinabi ng Pangulo, hindi na nasundan. Iwan ko kung ano nangyari. I have to yet to select the guy para walang duda. Baka sabihin na naman nag-house siya o there's a back channeling. But the Marcoses, I will not name the spokesman. Sabi nila na they'll open everything and probably return yung nakita lang.
sabi nila na malaki ang deficit mo sa maybe this year ang projected deficit spending would be big, sabi niya. Baka makatulong. Pero hindi ito malaki. But we... Kita mo na. May offer pala. Wala na. Ngayon inaway pa niya. So, imbis sana na tinulungan niya si Bongbong Marcos, gawin na lang niya para mapadali ito. Ang gusto niya si Munggo. Di ba? At 4 years ago pa to na isyong ito. Anong ginawa ng ating Pangulo? Wala. Sabi ko sa inyo, sindikato po ang nasa paligid. Sindikato.